Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na pag ng Panginoon na puno ng pag-asa at gayon din ng pagmamahal. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay may bigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagkapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagkapatirapan ng aming budi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, nagpabukal ng tubig si Moises mula sa malaking bato upang matighaw ang uhaw ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba
Dahil sa dooy, nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin. Huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan, na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin. Huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa atin ay lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin. Huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin. Huwag niyo siyang salungatin.
Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga hasna gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa paghingi ni Jesus ng tubig sa Samaritana, ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang pinanggagalingan ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar. Malapit sa bukid, ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo Hudyo at Samaritano ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos at kung sino humingi sa iyo ng inumin,
Marahil ay kayo na ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo sa aming ninunong si Jacob, nagbibigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo na hindi na ako mauhaw. Di pumarito upang sumalok. Ginoo, sawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang, dumarating ng panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, ng mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapayag sa atin ng lahat ng bagay. Ako nagsasalita sa iyo ang tinutukoy noon, sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kahit paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya, nakilala namin siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday po. Happy Sunday. Pakibati mga tabi natin, Happy Sunday. Sila po'y ating itian. Happy Sunday po sa ating lahat. Mga kapatid, tayo ay nasa 3 linggo sa panahon ng Kwaresma. At ang panahon ng Kwaresma ay pagkakataon para sa ating inang simbahan upang paalalahanan tayo ng nag-uumapaw ng pagmamahal ng Diyos. Na nag-uumapaw ng pagmamahal ng Diyos maging sa mga makasalanan. Kaya nga, sinugong kanyang anak at ang anak na ito na si Jesus ay nag-alin na kanyang buhay para sa ating kadubusan, para sa ating kaligtasan. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang mga pagbasa natin ngayong linggong ito ay ito yung ipinapahayag. Kaya natin gabayan tayo sa linggong ito ng ating mga pagninilay upang sa makita natin at maalaala natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kayon sa Ebanghelyo po, 2 tao ang nagtagpo. Very unusual iyan. Unusual ito, bakit? Isang Hudyo at isang Samaritano. At sa kasaysayan ng 2 lahing ito, hindi sila magkasundo. Hindi sila pwede magsama sa kadahilan ng iba yung kanilang pinangawakang paniniwala. Isang halimbawa dito ay yung pagsamba sa Diyos. Sa mga Hudyo, sinasabi nila na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos, samantala ang mga Samaritano ay sumasamba doon sa bundok na paniniwalaan nilang doon dapat sumamba. Nakalimutan ko lamang po yung pangalan ng bundok na iyon. Unusual,
Dahil nag-usap sila. Hindi ko kinakausap ng mga Hudyo ang Samaritano. At dagdag pa dito, isang babae at isang lalaki ang nagtagpo. Mga kapatid, pagnilayan natin ang dalawang aspeto dito. Una, tungkol doon sa pagkauhaw ng babae, ng Samaritano. At yung pangalawa, yung pagkauhaw ng ating Panginoon o yung uhaw ng ating Panginoon. Yung isa, yung pagkauhaw ng babae, yung isa, yung uhaw ni Jesus. Yung una, yung babae. Pumunta siya sa balon ni Jacob, katanghaliang tapat. Unusual din yan. Bakit? Kadalasan po kasi, kung pupunta sila sa balon, umaga. Walang init, malamig. Doon nila makakatagpo ang mga kaibigan nila, kakilala, magkukwentuhan, magbabanding. At doon din sa balon, may mga kalalaking nagtatago, sumisilip kung sinong pwedeng ligawan. Kaya, sa banal na kasulatan, wells are places of romance. Si Jacob, si Moises, si Abraham, diyan nila natagpuan ang kanilang asawa. Diyan minsan nagpro-propose ang mga kalalakihan. Kaya kung gusto mong makatagpo ng taong mamahalin, humanap ka ng balon. Pero wala na atang balon ngayon. Meron pa hubang balon? Parang bihirang-bihira na. Dito ba sa ating parokya, meron pang may balon? Baha, meron. Pero balon, wala. Pero yun ang sinisimbolo ng balon. Wells are places of romance. Dito, sa pag-uusap ni Jesus at ng Samaritana, ginabayan ni Jesus ang Samaritanang ito sa isang katotohanan tungkol sa kanyang buhay. At ano yun? Nahigit pa sa pagkauhaw ng kanyang katawan, ang kanyang hinahanap, ang kanyang kailangan. Ang pagkauhaw ng Samaritana ay ito. She was thirsting for love. Real love. Bakit po? Doon po sa longer version ng Ebanghelyo, inahayag sa kanya ni Jesus, bagamat hindi niya binanggit nung Samaritana, na hindi niya asawa yung kanyang kinakasama. Kasi nga, yung Samaritana ito had 5 previous relationships. All failed. Ngayon, may pang-anim siya. Hindi siya sigurado kung itong pang-anim ay magtatagal. Sabi ni Father Dars, siguro itong babae nagbaka sakali sa ating Panginoon. Kasi nga, kinausap siya, Hudyo, iba ito. The Samaritan woman was searching for real love. At tatagpuan ito ng Samaritana. At ay natagpuan niya yung real love. Real love in the sense na tanggap siya, naunawaan siya, at hindi siya huhusgahan. Yun din isang dahilan kung bakit katanghalian siyang tapat pumunta para umiwas sa mga mapanghusgang tao sa paligid niya dahil nga sa kanyang reputasyon na nagkaroon ng 5 failed
relationships. At yung pinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Anong pinapaalala sa atin dito, mga kapatid? Misa kasi tayong mga tao, pakiwari natin na ang solusyon sa mga problema ay pagpasok sa pakikipag-ugnayan. Dati, pag may problema sa bahay, ang mga kabataan umaalis, nagtatanan. Sa pag-asa na kapag siya'y nagtanan, sumama sa kanyang minamahal, magiging maayos ang lahat. Pero matanong ko lang, kayo ba tinanan ng inyong asawa ngayon? Kayo ba'y tinanan? Uso pa ba hong pagtatanan ngayon? Hindi na siguro. Pero nga, o sa panghalimbawa, kapag ang mga mag-asawa nagkakaproblema, minsan nagiging solusyon, hahanap ng ibang kapartner. Typical sa mga pelikulang Pilipino, mga teleserye, ang parating bida, love team. Love team. Na para bang yun ang kinakailangan para pumatok. Kaya nakukondisyon ang ating sarili na kinakailangan natin ng mga iyan. Hindi naman sa minamasama na ko yung kanyang mga kapag-ugnayan, pero tandaan natin, human relationships are imperfect. May kahinaan, may pagkukulang, may kapintasan, at minsan yung mga iyan ang naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. At dahil diyan, hanap ng iba. The Samaritan woman was looking for a real love. At yan yung natagpuan niya sa Panginoon. Papaano? Pasok dyan yung uhaw ng Panginoon. Pero silang nasa balon, pero nangangailangan ng tubig. Pero si Jesus may inaalok na tubig na magbibigay ng kaganapan ng buhay. Sabi po ni San Agustin, yung uhaw ni Jesus ay symbolikal. Symbolikal. Yung uhaw ni Jesus ay simbolo ng pagkauhaw ng Diyos sa tao. Paano yon? Yung pagkauhaw ng Diyos sa ating kaluluwa. Yung pagkauhaw ng Diyos para sa ating kaligtasan. Yung pagkauhaw ng Diyos sa ating kaluluwa, yung pagkauhaw ng Diyos sa ating kaligtasan. Sa pakiwari ko po, mga kapatid, hindi naman titimbangin ng Diyos ang bigat ng ating kasalanan. Hindi rin niya bibilangin ang dami ng ating kasalanan. Kaya kung hindi niya ito gagawin, anong ginagawa niya? Nais lamang niyang ipadama ang kanyang pagmamahal sa atin. Nais lamang niyang ipadama ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ito yung paanyaya sa atin ng Panginoon na ang dapat maging sentro ng ating buhay, ng anumang ugnayan ng pagmamahal, ang dapat na pundasyon diyan ay ang pagmamahal ng Diyos. Sabi nila dati, kung gusto daw makatagpo ng matinong mapapangasawa, saan ka pupunta? Hindi na ho sa balon. Saan daw pupunta? Sabi ng matatanda ito, kapag gusto mong makatagpo ng matinong mapapangasawa, saan ka pupunta? Saan? Sa simbahan. Ewan ko lang kung totoo. Matino ho ba asawa ninyo? Siguro dahil ang logic doon ay kapag ito'y nagsisimba, simbahan, may takot ito sa Diyos. May paggalang ito sa Diyos. At dahil may paggalang siya sa Diyos at pagmamahal sa Diyos, kaya niyang isalamin ang pagmamahal na ito sa kanyang kapwa.
Yun yung uhaw ng Panginoon. Yung pagmamahal sa atin. At yan ang dapat na maging pundasyon ng anumang pagmamahalan na mayroon tayo. Kanina sinabi natin na human relationships are imperfect. May kainaan, may pagkukulang, minsan nananakit. Pero kung magiging pundasyon ng bawat ugnayan ay yung pagmamahal ng Diyos, asahan ninyo, asahan natin, magiging maayos ang lahat. Mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo naghahanap ng true love, perfect love, real love. At yan ay matatagpuan natin sa Panginoon. Hatayaan natin ang pagmamahal na yan ang magsilbing gabay ng pagmamahal natin, ng pagmamahal ninyo sa inyong asawa, ng inyong pagmamahal sa inyong mga anak, ng pagmamahal natin sa ating mga magulang, ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen. Sama-sama nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinapos sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa katlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinarangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina't tumalangin sa Amang maawain at bukal ng buhay na walang hanggan, ating isamo, Panginoon, kami iyong kaawaan. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating parokya, upang maihatid si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay sa mga kapatid na Kristiyanong uhaw sa pagmamalasakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga nauuhaw sa katotohanan at katarungan, upang ang tubig na nagbibigay buhay ay bumalong para sa kanila at sa buong sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga bibinyagan sa bihilya ng pagkabuhay sa ating parokya, upang ang tubig ng binyag ay maghatid sa kanila ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating lahat, upang ang panahong ito ng Kwaresma ay maghanda sa atin
sa pagsariwa sa ating mga ipinangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa lahat ng mga yumao, upang sila'y makibahagi sa kamatayan ni Kristo, ay makibahagi rin sa kanyang pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Amang mapagmahal, sa balon ni Jacob nakatagpo ng Samaritana si Jesus, ang tubig nagbibigay buhay. Kaming mga binuhusan ng banal na tubig ng binyag ay magkamitrinawa ng buhay na hindi nagmamaliw. Sa pamamagitan din ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pag-aalay. Na nagdudulot ng buhay at alak sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain, upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo, ay matutunan din naming ipatawad sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang nilapitan niya yung sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kaisa namang anghel, pagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Please be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusulahan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos na bang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.